Kabalin ko po si Pastor Apollo Quiboloy, taga Pampanga po ako. Pero ang puso ko nabihag po ng isang Bicolana. Ayan po si Agong, ayan. Taga Ligaw, yung sa nagbibideo. Ayan. So, tama po yung pagkakasabi po kanina. Bago ko po pakilala si Pastor Apollo Quiboloy, tama po yung paliwanag na kung saan 16-day siege. Nasaksiyan po namin lahat ng mga pangyayari. Pinasok po ang KOJC, na kung saan meron pa pong namatay na hospital. Ang masakit, ibaril pa ang mga pumasok. At nagulat po ako sa sinabi po ng ating presidente, lahat ng pumasok sa loob ng KOJC, walang mga baril, pero maraming baril. Bakit ganun po pinapasama si Pastor Apollo Quiboloy? Para po sa kaalaman nyo, pakilala ko muna po si Pastor Apollo Quiboloy. Ako po, number 1 uulitin ko, hindi po ako miyembro ng KOJC o KLC. Ako po ay political blogger. If you have a cellphone, may mga cellphone po kayo, pwede nyo pong i-check sa YouTube channel, Brothers Travelers, mapapanood nyo po ako araw-araw. Umpisahan po natin, bakit nga po si Pastor Apollo Quiboloy ay nadamay dito. Naumpisahan po at naungkat yun pong gikan sa masa para sa masa at laban kasama ang bayan. Nagtanong po ang ating mga host, si Dr. Lorraine Badoy at saka po itong si Ka Eric Celis, kung gaano katotoo na ang travel expenses na ginagastos po ni Mr. Martin Romualdez is 1.8 billion o 1.7 billion pesos. Pinatawag po diyan po sa Kongreso itong mga host hanggang sa pinakulong. At sinabi nila, fake news. Sumunod po, pinuntirya na po nila mga kabayan, si Pastor Apollo Quiboloy. Pinapasipot na po sa Kongreso. Then, pinuntirya na po mga kabayan, si Pastor Apollo Quiboloy sa Senado. Dito po sa committee po ni Risa Hontivirus o ni Risa Virus. Okay, talagang virus nga no? Meron po siya doong witness. Ang sabi niya, nakita raw po si Pastor Apollo Quiboloy may bitbit na baril. Binababa sa helicopter. Tapos, dinala yung mga baril doon sa mansyon. Ang binanggit na lugar, Glory Mountain. Ako po, saksi po ako mismo, pumunta ako mismo sa Glory Mountain. Wala pong mansyon sa Glory Mountain. Puro po pine trees. Na kung saan ang dating lugar na ito ay kalbo na pinatayuan po ng mga puno, tinaniman po ni Pastor Apollo Quiboloy ng mga puno. Balik po tayo. Ano po ang ibig sabihin nito? Isa po sa mga pinatawag sa Senado, wala pong nangaso kay Pastor Apollo Quiboloy. Lahat po sila hinamon ng ating butihing Senador Pastor Apollo Quiboloy, magkaso kayo, wala pong kinaso. Number 2, kalat po ngayon sa social media, pag binanggit, Quiboloy, ako marami akong basher, ay manyak yan, ay rapist yan. Ngayon nyo po maririnig dito mga kababayan, may isang kaso sa Pilipinas, wala pong kasong rape ang butihing Pastor Apollo Arion Quiboloy. Yun pong kinaso po sa kanya noong way back 5 years ago, si Pastor po ay kinasuhan, hindi man po umabot ng korte, dinismiss po ito. Diyan po sa Prosecutor's Office. Sa makatuwid, bakit si Pastor Apollo Quiboloy ngayon ay nakakulong? Sapagkat kaibigan po siya ng ating mahal na Tatay Digong. Kung ano ang ginawa kay Tatay Digong, kung ano ang ginawa kay Pastor, ganyan po ang ginawa mga kababayan kay Pastor Apollo Quiboloy at sa kanyang kaibigan. So, naniniwala po ba kayo sa ngayon? Marami po ang lalapit sa inyo. Marami ang mangangako. Marami po ang magsasabing pag ako ay umupo, unang-una natin tututukan ang korupsyon. Lahat yan maririnig natin.
Number 2, tututukan natin ang mga pabahay, ang kahirapan. Alam niyo po ba, si Pastor Apollo Quiboloy, tanging politiko, leader na papasok sa politika, hindi nangangako, may resibo. Witness po ako. Witness po ako. Sino, pakitaas nga po dito kung sino po yung may mga pinag-aaral sa inyo. Pwede kong makita, pakitaas nga po ng kamay. Yung mga may pinag-aaral pa po. Aba, marami-rami rin ano. Kasama na rin ako dyan. Oh, eto ha. Si Pastor Apollo Quiboloy, mga kababayan, pakilala ko muna po sa inyo bago tayo tumungo sa kanyang accomplishment. Pinanganak po noong April 25, si Pastor Apollo Quiboloy. Ay, happy birthday nga pala. Belated happy birthday, Pastor. Ayan. Birthday niya kahapon. At nangarap po si Pastor Apollo Quiboloy bilang isang abogado, doktor. Pero, tinawag po siya ng Panginoon para mangaral ng salita ng Diyos. Noong bata pa siya, I remember, kinuwento sa akin ni Pastor at nasa libro niya, nagkakwentuhan kami, nangutang ito, pinangutang siya ng kanyang nanay. Ang sabi ng nanay niya, Apollo, mangutang ka ng bigas dyan sa pagkain natin sa Incheck, sa barangay Tamayong. Kalahating araw po siyang nakatayo ron. Tumanim sa kaisipan ni Pastor Apollo Quiboloy ang kahirapan. Kaya, mga kababayan, nung siya po ay pinagpala ng Diyos, ang unang-unang tiyatag niya, isa sa mga tiyatag niya, ang Sunshine, ang Children's Joy Foundation. Na ano ang layunin? Para po mga kabayan, yun po mga kabataan na wala ng kinabukasan, kinupkup niya, binihisan, binigyan ng tahanan, pinag-aral, nakapagtapos. Isa lang po sa mga resibo ni Pastor Apollo Quiboloy. Bakit ginagawa niya ito? Kasi po naranasan niya ang kahirapan. Hop, hindi pa nagtatapos yan. Hindi pa po ito papasok politiko. Itinatag po ang Jose Maria College na kung saan 70% ng mga nag-aaral po doon. Scholar, libre ang matrikula, libre ang uniforme, libre ang pagkain. 70% po sa Jose Maria College. So, bakit nagawa po nito ni Pastor Apollo Quiboloy ito? Kasi po, walang korupsyon sa kanyang pinamumunuan. Gusto po ba nyo gawin sa buong Pilipinas to, mga kababayan? Payag po ba kayo? Yes. Mukhang ayaw nyo yata eh. Payag po ba kayo? Yes. Mahina? Payag po ba kayo? Yes. Eh kung nagawa na po ni Pastor to, how much more pa kung siya po ay nasa Senado na? Bukod po dyan, mga kabayan, nais ko pong ibalita sa inyo, tayo po malamang ang kilalaning Guinness Book of Record. Dahil po sa butihing Senador Pastor Apollo Quiboloy, na itatag po niya at nabuo po niya ang tinatawag na kingdom. 75,000 indoor sa loob po. Isa pong Coliseum, malaki po yun, 75,000 pwedeng pumasok po doon. Tingin po ninyo, kung magnanakaw at corrupt si Pastor Apollo Quiboloy, nakakapagpatayo kaya siya ng kingdom? Hindi. Eh, hindi pa leader yan, ha? Hindi pa politiko yan. Hindi pa yan. Wala pa yan. Sa madaling salita, mga kababayan, ang kailangan po ng ating bansa, hindi po trapo, hindi politiko na namimili ng mga boto. Hindi yung ayuda ang kailangan natin, hindi ang akap, ang tupad. Ang kailangan po natin, isang leader na may malasakit sa mga Pilipino at sa sambayan ng Pilipinas. Sa makatuwid, sino po sa inyo ang nakatanggap ng tupad, akap, AX? Pakitaas ang kamay, huwag kayo mahiya. Ako na ikaan. Iyan nga. Ako po, ini-encourage ko kayo, kunin po ninyo yan. Kunin po ninyo yan. Sapagkat yan po ay pera din natin yan. Okay? Pero para sa akin, hindi po tupad, hindi po AX, hindi po akap ang kailangan ng taong bayan.
ang kailangan ng taong bayan, ano? Trabaho. Yes, trabaho. Trabaho na pangmatagalan, hindi yung pansamantala na ibibigay sa inyo. Okay, mabalik po tayo dito sa usapin kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, yan po hindi nagtatanim ng sama ng loob. Maniwala po kayo sa akin. Pero po, isang bagay lang ang natutunan ko sa kanila, sa mga taga-KLC. Kasi po, kung kami, ako yun, nagmumura na po kami. From day 1 to day 16. Nagmumura na po kami sa ginagawa po ng mga kapulisan. Alam niyo po ba kung kayo ay makakapasyal doon po sa Kingdom o sa KOJC, Kingdom of Jesus Christ, para po kayong pumasok sa paraiso. Pero, nung pinasukan po ng mga pulis, basura dito, basura doon, pinalahura po ang KOJC at naghahanap pa ng heartbeat. Ako po mismo, nasaksiyan ko, yung hinukay po, yung Jose Maria College. Pero wala namang, ikukwento ko sa inyo. Naghukay sila, nakapasok ako sa loob, nakita ko po, may hukay. Ang sabi ni Torre, hindi totoo hukay yan. Kalokohan yan, wala yan. 2 days before, darating si Senator Padilla, kasama po namin Senator Bato de la Rosa, magkakaroon ng investigasyon. Anong ginawa po nila sa pambabalahura po sa KOJC, sa Jose Maria College? Mabilisan po nilang tinakpan yung pong hinukay nila. Kung walang illegal sa ginagawa po kay Pastor Apollo Kibuloy, mabilisan niya tatakpan yun? Bakit hindi pinakita sa mga Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, hinukay po namin kasi may heartbeat. Nandiyan si Pastor. Di ba? So madaling salita mga kabayan, bakit hula binabalahura yan? Dahil po sa isang kadahilanan. Again, dahil malapit po siyang kaalyado, kaibigan, at pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At malugod ko pong ibalita sa inyo ngayon. Ito po, kalalabas lang po nito. Kalalabas lang po nito, nagpa-survey po mga kabayan ng DCRH. Alam niyo po siguro yung radyo DCRH, ano? Nagpa-survey po mga kabayan ng DCRH, malugod ko pong ibinabalita sa inyo, sa survey po nila, nangunguna po si Pastor Apollo Kibuloy. Ito po hindi po, ang DCRH po, Katoliko to. Ito mga Katoliko to, ito po, ang usapan dito, hindi po ito usapin ng reliyon. Hindi po namin dinadala si Pastor dahil gusto po namin kayo maging miyembro ng KLC, KOJC. Hindi po. Binibida po namin si Pastor Apollo Kibuloy dahil ang taong ito ay may resibo. Hindi kamukha nung isang senator dyan, kapupus ko pa naman, sabi niya, kapag ako ay naging senador, hindi ko kukunin ang aking sahod. O, hindi ko na mabanggitin yung senador na yon. Baka sumikat pa. Pero 30 dekada na po siyang senador. Ngayon, bubutulin niya ang tao. 30 years na siyang naging senador, naging Senate President pa. Tapos sabihin niya sa inyo, pag ako nanalo, hindi ko kukunin ang sahod ko. Pambebodol po yan. Pangalawa, lalapit sa inyo mga kandidato, sasabihin nila, kaya ako tumatakbo para asikasuhin ko ang mga pabahay. Yung isa nga dyan yung isa nga dyan, nanay mo, tatay mo, nandyan na. Yung nanay mo, nandyan na. Yung kapatid mo, nandyan na. Hindi na maasikaso yung pabahay. Gusto mo maging 4 pa kayo para asikasuhin yung pabahay? Pagpuputol na naman mga kabayan. Isa po sa mga panukalang batas ni Pastor Apollo Kibuloy. Buwagin po yung tinatawag na Concurrent Resolution number 10. Ito na po ang kinakatakutan ng mga kongresista. Na alin? Ang Resolution number 10 po
yung tinatawag na certification by liquidation. Sino po sa inyo ang mga nabiktima ng flood control? Meron po ba dito? Lumulubog ba dito? Wala. Pero kamakailan, ang Bicol ho na fact-check, pati yata doon ano, o Kamsol, nasan yung mga flood control? Sabi ni Congressman, certification lang, liquidation lang, okay na. Hindi na natin sila pwedeng questionin under 1987 Constitution. Bubuwagin po ni Pastor Apollo Kibuloy yan. Ngayon, dyan nagsisimula ang korupsyon. Ito pa po ang gagawin sigurado ni Pastor Apollo Kibuloy. Matatakot na po ang mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit? Bakit? Dahil po ipapanukala ang batas na kapag ka ang isang nasa gobyerno ay alba ako, ikaw, sino ba dyan? Alba tatay, si nanay, albawa na to na ya, nagnakaw kayo sa gobyerno. Naku po, alam niyo po ang parusa, kamatayan. Bitay, hindi kayo nagtataka sa karatig nating mga bansa, asensado sila. I was in Hong Kong, I was in Macau, ang dami namin nakitang mga lugar, asensado sila, tayo na pag-iwanan. Bakit? Sa kanila ho, matindi ho, sa Japan, ganun din, napag-iwanan na tayo. Bakit? Kasi po doon, kapag ka ang politiko, nagnakaw, bitay, dito, pag nagnakaw, ay naku po, nakakatakbo ba po? Di ba? O yung ang kilala ko yung kilala ko, yung kongresista, eto, wag yung iboboto to, yung kongresistang babae, guilty na sa kasong 7610. Silang dalawa nung lalaki. O, banggitin ko na. Si Sator Ocampo at saka itong si best friend, si Castro. Guilty po ang mga yan. Diyan po sa Tagum. Pero ngayon, kongresista pa rin sila, tumakbo pa ng senador. Ganyan po ang Pilipinas. Pagdating po ni Pastor Apollo Kibuloy, naging senador po siya. Asahan po nyo, lilinisin po niya lahat ang mga yan. Katuwang po ang kanyang mga kasamahan. Alam nyo, isa lang po yan sa mga pangarap po natin. Dalawa pa lang pa nababanggit ko. Number 3. Ano po ba ang pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy? Alam nyo, sa totoo lang, every time na ako ay magta-travel from Manila hanggang dito, ang hirap po ng daan. Tama mali? Tama mali? Hindi po kayo nagtataka. Taon-taon na lang po, ganyan po tayo. Diyan po sa daanan dyan, sa Maharlika Highway na yan. Bakit? Kasi po, ginagawang gatasan po yan. Kailangan masira, mapondohan, masira, mapondohan, para may SOP, may maibulsa. Pagdating po ni Pastor Apollo Kibuloy, yung pangarap po, kung yung sinasabi niyang pagdudugtungin niya mula Luzon, Visayas at Mindanao, ang gandang pangarap, sino kaya makasakay ng bullet train kung sakasakali? Yung sasakay ka, alam niyo na pag-iiwanan tayo ng karating bansa, sila may mga bullet train na, tayo wala pa rin. Ang plano po ni Pastor, pagdugtungin po mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isa po sa mga proyekto niyan. Imposible naman yan. Yung ang imposible nagawa ni Pastor Yung makapagpatayo ka ng kingdom, imposible yun. Yung makapagpatayo ka ng Jose Maria College, imposible yan. Yung nga makapagpatayo ka at makapag-donate ka ng ektaryang lupa para makapagpatayo ng elementary at high school dyan sa Barangay Tamayong, imposible yan. Yung pag-arali mong libre, yung mga kabataan, imposible yan. Pero naging posible po dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya mga kabayan, maging mautak po tayo. Hindi po natin kailangan sa darating na Mayo 12 ang trapong politiko. Ang kailangan natin, leader na may malasakit para sa bayan. Uulitin ko po, si Pastor Kibuloy, hindi po ito politiko. Leader. Leader, kung tutuusin, pwede na siya magpahinga. Kung tutuusin,
okay na lang, yung kanyang KOJC na lang, askasuhin niya. Pero dahil sa pagmamahal niya sa mga Pilipino, ipinahiram niya po ang kanyang talino, abilidad sa sambayan ng Pilipino. Kaya mga kabayan, pagkaisahan po natin sa Mayo 12, number 1 sa baleta, Pastor Apollo Arion Kibuloy sa Senado, numero 53. Kaya po kapag kayo ay pumunta sa kapitbahay po ninyo, ay makapagtalo kayo, nako, ganyan si Pastor. Huwag po kayo nagpapaniwala sa fake news, sa mga marites. Alam niyo bakit ko sinasabi ito? Ang totoo pong pagkatao ni Pastor Apollo Kibuloy, biktima lamang ng maruming pamumulitika ng gobyernong ito. Dahil siya po ay tunay na kaalyado ng mga Duterte. Sabi nila, ito pang masaklap, fake news daw po ang mga lumalabas ngayon. Itong masaklap. Ito, mababa daw po ang crime rate natin ngayon kung hindi marireport. Sa amin, sa Angeles City, isang Koreano binaril. Sa Antipolo, 7 minasakir. Sa Tabuk, Kalinga, kamakailan lang, 3 patay. Napanood nyo sa YouTube, yung teacher, na buryong, pinagsasaksak yung mga estudyante. Baliktad na po ang sitwasyon ngayon. Dati, ang pulis ang pumapatay sa adik. Ngayon, ang adik na ang pumapatay sa pulis. O, baka sabihin nyo, fake news ako. Sa Bulacan, 2 pulis binaril ng adik. O, di ba? Kaya mga kabayan, ako po ay nakikiusap sa inyo sa darating na Mayo 12, number 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy sa Senado, pagsama-samahin po natin, gawin po natin siyang senador, pahiramin po natin ang pwesto upang magbago. Ang tunay na pagbabago, kailangan ang ilalagak natin, iluluklok natin, ay isang taong totoong bago, hindi trapo, hindi luma. Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat po sa Diyos at Pilipinas kumahal.